patay noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni De La Rosa na tiyak lang sisimulan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kanyang pinamumunuan ang motu proprio investigation bago magpatuloy ang regular session sa November 4. Pero ayon kay Estrada, kung siya ang masusunod, mas maiging Committee of the Whole ang magsagawa ng nasabing investigasyon sa halip na isang komite lamang. Sa panayam ng 2x2 sa DZRH kanina umaga, sinabi ni Estrada na posibleng isipin na bias ang magiging pagdinig sa pamumuno ni De La Rosa dahil sa kanyang pagiging malapit kina Duterte at 8 nito o dati nitong 8 na si Senator Bongo na dawit din sa issue. Pansamantala pong sinuspindi ng LTO ang registration ng light electric vehicles o LEVs tulad ng e-trikes, e-bikes at e-scooters. Sa isang panayam, sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na pansamantala din munang itinigil ang pag-require sa LEV users na kumuha ng driver's license habang pinaplansya pa ang mga regulasyon para maging karapat-dapat sa daan ang mga nasabing behikulo. Dagdag pa ni Mendoza, meron ding panawagan para babaan ang age requirement para sa lisensya sa LEV, partikular sa mga probinsya kung saan walang ibang mode of transportation ang mga residente. Una po siyang tumakbo sa pagkasenador noong 2022, ngunit umatas din kalaunan. Pero ngayon, desidido na raw siya ituloy ang laban. Kilala din natin ang isa sa mga kontrobersyal na kongresista sa kasalukuyan, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ating 1-on-1 Top Battle. Ngayon po natapos na ang pag-ahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para po sa midterm election sa susunod na taon. Simula po ngayong araw na to ay atin namang kikilatisin ang mga kandidato na gustong magsilbi sa ating mga mamamayan. Ito po ang ating election series ng Tune In kay Donye. Mapalag po tayo dahil ang una po nating makakaharap para po ipakilala po sa inyo kahit na matagal din na po siyang kilala ay ang isang kandidato sa pagkasenador, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kadante, magandang araw po sa inyo. Magandang sa iyo, Gato Jing, at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Ako ang unang iyong kikilatisin sa araw na ito. Opo, sabi ko nga po sa entrada natin ay kilala na naman namin kayo pero mabuting may pakilala po namin uli kayo sa publiko. Unang-una po, ilang taon po kayong nagsilbi o nakapagsisilbi na bilang mambabatas? Kung isasali natin yung hangganan ng ating termino na hanggang June 30, 2025 ay nasulit ko na yung 18 taon na pagiging miyembro ng House of Representatives by that time. Hindi po ba katulad din naming mga pangkaraniwang mga amanantahan na nag-i-interact din po sa misis nyo kay Ma'am Edna? Tama po yun kasi alam naman niya yung aming mga sinasahod eh. Kaya siguro yung physical na pagbibigay hindi na namin nagagawa pero doon sa kanilang mga sariling bank accounts din naman binibigay na po natin doon para alam naman nila kung paano kami sumuporta rin sa mga pamilya natin. Opo. So sa loob ng halos 18 taon na bagamat minsan naramdaman nyo na kayo po ay parang second class citizen, national o nationwide ang inyong constituency. Ngayon, ito po isa importante tanong. Bakit po gusto nyong magsenador? Dahil sa ang ibang pangyayari sa buhay ko, sa pananatili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din ako mga frustrations eh. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay puro success stories eh.
frustration sapagkat meron ka pang gustong gawin eh. Lalong-lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent. Yung maiangat mo talaga sila. Ako, ang pangarap ko nga yung pagkaraan ng mga ilang panahon ma-wipe out yung aking sektor eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan yung sektor na aking ginagampanan eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 370 ng members ng House, sa Senado naman ay 24, isang boses lang din naman kayo. Hindi kaya maulit lang yung, sakaling kayo palari, maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations ninyo sa Senado. Yan palagay ako hindi mauulit eh. Bakit po? Kasi hindi nyo naitatanong, ngunit ako ay 2 beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung paano ang pakikisama, kung paano ang isang issue ay nadidispose sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng 12 senador at 12 congressmen. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung gusto kong ipagtagumpay ko. Ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi? At bago hirangin pa ito, kailangan nating maipalitaw lahat. Ang gusto nating palitaw ay kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin. May bentaha yung popular no? Yung kung paano man sila naging popular. Pero paano nyo ba ilalarawan ang huli ng ating mga botante ngayon? Unang-una yung social media na talaga naman nung in-analyze nila yung analytics na sinasabi nila, hindi may kukumpara ngayon eh. Ako nagtataka rin ako pati yung pagkikipag-agawa ko ng kopya. Akalain mo yung huling pagkakakita sa akin, may 4 na million na. Wala naman akong TikTok noon eh. Tingin niyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification sa pagiging mambabatas o senador? Be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang ka to, Jake. Nagiging problema lang. Kahit gaano ba ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasad sa ating saligang batas, hindi pa natin pwedeng gawin yun. Dahil ang sinasabi lang ng saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at magbasa, maliban sa may ibang mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo naiintindihan mo. Yung po nakaraang eleksyon, 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayong umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman itong kadati natin. Didiretsuin ko ba ito, Jim? Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya, para mawala yung kanilang gaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa'yo, wala nang atrasan ito. Ano po bang panahon na yun napilit lang ba kayo? Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya tutulungan ako huli na nung maano ko na nasa kalagitnaan na nung makita ko na wala naman palang makinarya PDP laban. Yung kung inaasahin nyo na financial support mula sa partido, hindi Wala. wala. May lalo naman kay Unity. Sabi siguro, sinasama ka na nga nila sa amin. Yun naman, siyempre pagdating ko, marami ng tao. Pagsasalita na lang ako, sinasakay nila ako minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Wala naman akong chopper. Ngayon may nag-offer na sa akin na yung air assets nila Sige na bang basta naibigay na nila, gagawa na tayo ng mga kaparaanan dyan. sobrang importante po nung pag dumating yung takdang oras na kailangan nyo nang mag-advertise. Dapat may babayad kayo sa Siyempre. airtime, di ba? Siyempre. Ang mahal ngayon. Siyempre, palagay ko lalo na mahal ngayon. Opo. So, hindi po
yung get up niya, parang nagbabago kami parang naninibago kami sa inyo eh. Medyo siguro nag-impress ko ng konti ngayon kaysa sa dati. Kapag itong sapatos nyo na to eh, pang Ito eh. teenager ko lang nakikita yun eh. Oo, talaga naman kinakailangan na ipakita mo rin ang kahandaan mo na mag-iba ka kung kinakailangan. Opo. Di ba? Especially ang importante po natin ngayon, malaking bahagdan ay nasa millennial sa Gen Z Oo. na tinatawag yung bata po. Yung pong, so in other words, sa ngayon po, hindi kayo kinakabahan, nakakapusing kayo ng gasolina pagdating ng dulo. Uy! Lucky Me Pancit Canton! Kakain na yan! Sa Happiness! Wala siguro kung magiging dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan sapat sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. Pero, ako po, didiretsuhin ko po kayo, no? Sa pinakahuli pong survey na ginawa po ng iba't ibang mga research firms, ay hindi po kayo masyadong nakikita sa mga winning circle o ano po, medyo malayo-layo. Hindi pa kayo na nagagambala doon? Hindi na ako nagagambala ngayon. Dati kasi nagambala ako dyan. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit ako nag-withdraw noon. Isang diretso tanong ulit. Dati, dalawa lang yung magkakapatid. Pero ngayon, mukhang tatlong tulpo. Tatlong magkakapatid ang makikita po natin ko. Ang babatayan po ay ang mga pre-election survey. So, ano po ang damdamin nyo na meron pong tatlong tulpo kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay, para sa akin ay kasobrahan eh. Kasobrahan na, hindi dahil sa maaring nagiging insecure ako eh. Ako, sasabihin ko sa ito, Katon, yung hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot yun. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pero Pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na totoo po kayo. Ano kayo maging miyembro ng official family? Curious lang po ako. Kung Department of Energy po yung isa, tapos yung isa po yung ERC, ano pa po yung Department of Justice at saka yung Department of Agriculture. Opo. Yung Department of Agriculture, Valeria. ang nag-offer yun ay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kinausap po. O dahil sa alam niya na ako'y Maglulupatin. maglulupatin, Opo. sapagkat naipahayag ko naman yun sa maraming pagkakataon, Katunying. Sabi ko, mas gusto ko sana yung isa sapagkat doon ko Isa na? makikita Tara yung na? impact